alam mo yun. Dahil no choice na si Samuel ay nag-report na siya sa Oriental Ridge Estates at pagpasok niya sa opisina ay nagbulungan ang mga empleyado kung saan napatanong sila kung ano ang ginagawa ng scammer sa opisina nila nang saktong makita ni Jacob. Sakto namang andoon si Agnes na nakatalikod kaya hindi siya namukhaan ni Samuel na agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya doon at kung ano ang maitutulong niya. Nang saktong lumapit din si Jacob na agad niyang sinabihan si Samuel na siya ang favorite scammer niya, sabay pinakilala niya kay Agnes na siya ang bago nilang asset manager na walang kaalam-alam si Jacob na kilala na siya ni Agnes, kaya pinagmasdan siya ni Samuel. Agad sinabihan ni Jacob na hindi siya andoon para husgahan siya, lalo't kinuha siya ng kuya niya dahil siguro magaling siya, sabay winalcome niya ito. Sakto namang lumapit si Rebecca na agad niyang sinabihan si Samuel na sumunod ito sa kanya, sabay hinatid niya sa magiging opisina niya na agad ding sinabihan ni Agnes na kung may kailangan siya ay andoon lang siya para umalalay sa kanya. Nang nasa opisina na sila ay sinabihan ni Rebecca na ibang klase din siya dahil ang laki ng signing bonus niya, sabay tinanong niya kung nabudol din niya si Sir Roldan niya na scammer din siya. Sakto namang dumating si Roldan kaya sinita niya si Rebecca na agad itong winalcome ni Roldan at nagpasalamat naman si Samuel at humingi ng sorry dahil sa mga nasabi niya noong interview niya at nagpasalamat sa employment package na binigay niya sa kanya na sobrang kinagulat niya. Tinanong ni Roldan kung iniisip pa rin niya kung bakit niya ito hinire na agad niyang pinaliwanag na successful portfolio manager si Samuel na nadawit lang ang pangalan niya sa tatay niyang scammer kaya noong nalaman niyang nawalan siya ng trabaho ay sinamantala niya ang pagkakataon at yung employment package na binigay niya sa kanya ay maliit pa kumpara sa perang dadalhin niya sa kumpanya nila na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi siya magdadalawang isip na tanggalin siya sa trabaho kung sa tingin niya ay mali ang desisyon niyang tinulungan niya ito kaya nangako si Samuel na hindi niya ito bibiguin na wala siyang kaalam-alam na mayroong ibang pakay si Roldan sa kanya kaya hinara niya ito na malaking pera ang gusto nilang makuha mula sa CryptoBank. Pagkaalis ni Roldan ay nagulat si Samuel dahil may nag-text sa kanya na unknown number na tinanong ng sender kung sigurado siya sa pinasok niya at kung kilala niya ang mga Rivera na kinagulat ni Samuel kaya agad niyang sinara yung pintuan ng opisina niya sabay sumilip sa mga empleyadong nasa labas. Nang break time na ay lumabas si Samuel para kumuha ng kape kaya pinaringgan naman ni Rebecca na baka nabudol niya si Roldan nang saktong pumasok din si Agnes sa pantry na agad niyang tinabihan si Samuel at agad nitong kinumusta na buti tinanggap siya doon sabay tinanong niya kung kailan pa ito nag-apply na agad sinabihan ni Samuel na in-invite lang siya kaya sinabihan ni Agnes na sigurado siyang na-impress si Roldan sa credentials niya na akalain nilang magiging office mates pa sila at nalungkot siya noong dumalo siya sa Golden Trust Bank dahil wala na siya doon at kung kailan ito umalis na agad sinungitan ni Samuel kaya sinabihan niyang mukhang mainit yung ulo niya kaya dapat hindi hot coffee ang inumin niya kundi iced coffee. Habang pumara si Lolita ng tricycle dahil uuwi na ito na namili ng kanyang mga paninda nang saktong si Boying ang tricycle driver na biktima ni Mike na agad niyang sinabihan si Lolita na tutulungan niya ito dahil madami siyang dala na agad naman itong sinabihan na konti pa ang nabili niya dahil sa mahal na ng mga bilihin kaya maliit lang ang tutubuin niya. Sinaad ni Boying na wala ding makain ng pamilya niya dahil yung pambili sana niya ng sarili niyang tricycle na ipon niya na naiskam ito, nabaon na siya sa utang at natakasan siya ng pamilya ng scammer kaya pinaghahanap pa rin nila at hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nahahanap. Natakot si Lolita dahil sila ang hinahanap nila Boying na agad bumaba ng tricycle at nagpalusot na may nakalimutan siyang bilhin. Sabay binayaran na lang niya si Boying sa mga sandaling yan pero sinabihan siya ng tricycle driver na parang familiar yung mukha niya sa kanya na agad nagpalusot si Lolita na yun lang na pagkakataon na yun sila nagkita. Habang dinalhan naman ni Samuel ng kape si Agnes sabay sinadyang sana okay sa kanya yung timpla niya at nagsorry na din dahil nasungitan niya ito na agad namang nagsanya si Agnes na pis na sila
Sabay sinabihan niyang naiintindihan niya at nang babalik na si Samuel sa opisina niya ay humirit pa si Agnes na masarap yung timpla niya nang saktong dumating si Jacob kaya pinagmasdan niya silang dalawa. Habang binigyan ng IT nila Roldan ng laptop si Samuel na yun ang gagamitin niya sa bawat transaction niya at connected sa network sa Oriental Ridge, sabay pinaliwanag niyang laptop talaga ang ini-issue nila para pwede niyang dalhin kahit saan, kahit sa bahay niya, na yun ang gusto ni Roldan para lagi siyang ma-access sa mga files kahit anong oras at kahit 10 oras ng gabi ay tatawag si Roldan kaya dapat ready siya lagi. Walang kaalam-alam si Samuel na konektado yun sa mga monitor nila Roldan at kita nila lahat ng mga gagawin niya sa laptop na gusto nilang makuha yung mga seed phrases na alam nilang alam ni Samuel. Nang mag-isa na si Samuel ay nag-text ulit yung unknown number na tinanong ng sender kung alam niya ang dahilan kung bakit siya kinuha at kung walang kailangan sila Roldan sa kanya at hindi niya alam ang pinasok niya at mapanganib ito para sa buhay niya at kung kilala niya ang mga Rivera na sinabihan pa siya ng sender na delikado na siya. Dahil sa mga na-receive ni Samuel na text ay lalong nagduda ito dahil sa pamamaraang pag-interview ni Roldan sa kanya at ang mga text na galing sa unknown number sa mga sandaling yan na agad-agad niyang tinawagan yung number na pinagmasdan niya ang mga empleyado na lumabas pa sa opisina niya para ma-check niya kung sino sa mga empleyado ang may hawak na cellphone pero lahat sila ay busy. Nang subukan pa niya itong tawagan ay pinapatayan siya. Si Agnes ang secret sender na nagwawarning kay Samuel na pumasok din siya sa Oriental Ridge Estate dahil may kailangan din siya sa kumpanya na konektado din kay Samuel. Si Agnes kaya ang dating sekretary ni Mike na tinutukoy ni Arisa na magaling na sekretary ng kanyang daddy na siya ang nagpapadala ng sustento sa kanya monthly at alam din kaya ni Agnes ang tungkol sa crypto bank na kailangan din niya yung mga seed phrases. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.